Ang sarap sa pakiramdam na nakabili ka na ng gusto mo, lalo na at galing ito sa dugo't pawis mo. Mapasimpleng bagay man ito, second hand or brand new. Yung feeling na achievement mo ito at walang tumulong sa'yo para makuha mo ang matagal mo ng gusto. Pero paano kung ang matagal mo ng pangarap na bagay o gamit ay may kasama palang nilalang na hindi mo nakikita? Pakinggan natin ang kwentong takutan ng aking kaibigan na si Brian. Si Brian ay kilalang masinop, masipag at madiskarte sa buhay. Meron siyang full-time na trabaho at negosyong lumalaki na din. Kaya nung nakaipon siya ng pera, ay agad siyang naghanap ng sasakyan na magagamit niya sa pang-araw-araw niyang busy niyang schedule. Second hand ang naisip niyang kuhain dahil nanghihinayang siya sa ibabayad sa brand new. Since na may sapat naman siyang ipon at kaya na niyang makabili ng second hand, kaya ito ang kanyang pinili na opsyon. Kailangan lang naman niya na may magagamit sa pang-araw-araw niyang travel sa trabaho at business. Ilang buwan din ang lumipas na walang problema o issue ang sasakyan hanggang isang gabi na umattend siya sa isang birthday party ng kanyang kaibigan at ginanap ito sa bahay nila. Pag-akyat niya ay kinausap at biniro pa daw siya ng ate ng kaibigan niya. Sinabi daw nito sa kanya, "Ikaw may girlfriend ka na pala. Hindi ka man lang nagsasabi." Napangiti lang daw si Brian at iniisip nitong binibiro lamang siya nito. Nang maya-maya, sinabihan ulit siya na bakit hindi mo pinapaakyat yung kasama mong babae. Nasa loob lang siya ng sasakyan. Dito na nagtaka si Brian dahil unang-una, wala naman siyang kasama at mag-isa lang siyang nasa kotse at dumating. Napasilip daw si Brian sa bintana para tignan ang babaeng nakaupo sa loob ng kotse niya na sinasabi nila. Ngunit wala naman siyang nakita, kaya sinabi na lang niya na huwag na lang pag-usapan at mag-enjoy na lang sila sa party. Isang gabi, nasa biyahe daw siya nang biglang lumamig ng todo sa loob ng sasakyan. Kakaibang lamig daw ito na parang tinutusok daw mga buto-buto niya sa lamig kahit nakalow lang ang aircon ng sasakyan. Iba na daw ang pakiramdam niya kaya nagpatugtog na lang daw siya ng malakas. Pero maya-maya, bigla na lang daw namatay ang radyo. Hanggang sa tuluyan na daw itong hindi gumagana. Kaya nakapagdesisyon siyang dumaan sa isang kaibigan namin para magpasama sa biyahe. Habang nag-uusap daw sila sa labas ng sasakyan, tinanong daw siya ng kaibigan namin kung sino yung babae na nasa loob ng sasakyan. Walang alam yung kaibigan namin na yon tungkol sa babaeng nasa loob. Mahaba daw ang buhok nito, tuwid na tuwid ang pagkakaupo at nakaitim ang kasuotan. Nakwento ni Brian na nagsimula daw lahat ng ito after hiramin ng tatay niya ang kanyang sasakyan paakyat ng Baguio. At pagbalik nito ay sunod-sunod na ang pagpapakita at pagpaparamdam ng babaeng ito. Pinabless naman daw ni Brian ang sasakyan, ngunit andun pa din ito. Ang pinaka nakakakilabot niyang karanasan ay nung minsan nagmamaneho daw siya ng mga bandang 11 PM na ng gabi nang biglang huminto ang sasakyan niya nang walang dahilan at hindi niya din mabuksan ang pinto. Nasa isang lugar siya ng isang subdivision na walang masyadong ilaw, sasakyan at taong nadaan dahil siguro gabi na din ito. Maya-maya daw ay bigla na namang lumamig sa loob at naramdaman niyang may humawak sa kanyang buhok. Napalingon daw siya sa backseat at doon niya nakita ang isang anino ng babaeng nakaupo. Napapikit na lang daw siya at sinabi niyang, "Wag mo naman akong takutin, mapapahamak ako niyan eh." Pagkatapos daw nun, biglang bumalik sa normalang sasakyan. Kinabukasan, hindi na niya ginamit ito at binenta niya kahit lugi siya sa presyo. Dahil ang layunin niya lang o ang iniisip niya ay kailangan mawala na ito sa poder niya. Nakakakilabot isipin na habang nasa sasakyan ka at buong akala mo ay ikaw lamang mag-isa, ayun pala ay may nilalang na hindi mo nakikita. Kung ikaw ang nasa lugar ni Brian, anong gagawin mo?
Ibebenta mo na lang din ba ito kahit pinag-ipunan mo ito ng matagal na panahon? O hahayaan mo na lang siya na sumama sa'yo kahit saan ka magpunta? At yan ang kwentong takutan natin ngayon. Kung gusto nyo pang makarinig na ganitong kwento, mag-comment lang kayo at huwag nyo na din kalimutan mag-like at i-follow ako. Hanggang sa muli, paalam!